Aminado ang isang eksperto na posibleng maapektuhan ang paggulong ng impeachment complaint sa Kamara dahil sa pagdeklara ni VP Sara ng plano niyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ayon kay UP Political Science Professor Aris Arugay, hindi naman nabago ang grounds ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero di gaya nung nakaraang taon, baka may mga mambabatas na hindi na suportahan ang impeachment dahil nakikita nilang malakas ang tsansa na si VP Sara ang manalo sa susunod na eleksyon. Kung numero ang titingnan, sapat pa ang mga mambabatas na kaalyado ng Administrasyong Marcos sa Kamara na pwedeng pumirma at mag-endorso sa impeachment complaints laban sa bise. Pero posible raw na may mga sumakabilang bakod, lalo't may mga kongresista na nag-iisip-isip na ng posibleng maging kapalaran nila sa susunod na halalan. Yung politiko, yung businessman o yung tycoon o yung conglomerate, kailangan din mapaisip. Ang critical sa mga negosyante, Ted, is paano ko mapoprotektahan, no? How can I assure na kung ano man yung benepisyo na natatanggap ko, kung ano mang access yung natatanggap ko, mapapanatili ko yon. At dahil doon, syempre, nakita mo yung mga surveys ngayon, klarong-klaro na frontrunner ang vice-presidente. Yung kalkulasyon nila ngayon, nakatuon dun, baka dapat, kung ikaw yung politiko, baka dapat hindi ko masyadong banggain. Yan po ang tinig ni UP Political Science Professor Aris Arugay. Kinumpirma naman ng palasyo na nakatakdang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos kay Mayor Leni Robredo sa Naga City. Tiyempo ang pagkikita ng Pangulo at ng dating Vice-Presidente matapos ideklara ni VP Sara ang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Pero ayon sa palasyo, bibisita sa Naga si PBBM para kamustahin ang implementasyon ng Oplan Kontra Baha program sa lungsod. Tumanggi namang magbigay ng iba pang detalye ang Malacanang kung may iba pang pakay o pag-uusapan sina Marcos at Robredo. Mas mainam naman daw na abangan na lang ang mga susunod na mangyayari. Umapela na rin ang ilang grupo na nasa simbahang Katolika para tuldukan na ang pamamayagpag ng political dynasty sa bansa sa inilabas na joint statement ng CBCP Episcopal Commission on Catholic Education, Catholic Education Association of the Philippines at iba pang grupo na nawagan sila sa Kongreso na ipasa na ang Anti-Political Dynasty Bill at tiyakin na hanggang 2 miyembro lang kada pamilya ang papayagan na sabay humawak ng posisyon sa lokal at nasyonal. Hindi rin daw dapat payagan ang malalapit na magkakamag-anak hanggang sa 4th degree of consanguinity or affinity na sabay-sabay mahalal sa pwesto. Pati ang mga party list dapat daw isama rito para hindi nagagamit ng mga political dynasty. Sa ngayon, nakabinbin pa rin sa Senado at Kamara ang iba't ibang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!